Salamat po, Panginoon. Ulat natin ating mga kamay. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa mga salaping ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat sito, lalo-lalo na ang church na ito, Panginoon. Ang mga walang kakayahan, Panginoon, sa mga oras nito, Lord, ipuin mo ang kanilang lukutan upang makapagbigay sila sa susunod na gawain. Salamat, Panginoon, sa mga trabaho, negosyo na ipinagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon. At ang salaping ito, Lord, ay magamit lamang sa iglesia ito. Sapagkat, Panginoon, ikaw ay napakayamang Diyos, hindi mo din kailangan, pero kailangan ito ng aming bahay para ng bahay. Maraming pong salamat, Panginoon. Bigay mo ito sa kanila ng siksik na pagmamahal at siksik na pagpapatawad sa amin. Maraming pong salamat. Ito ang aking dalangin. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Yan. Good morning po. Good morning po. Sige ba, pwede po tayo makaupo. Yan. Pwede mo bang batiin? Pwede mo batiin yung... Pwede bang batiin yung katabi mo ng Happy, Happy Sunday? Sabi mo nga, I'm so blessed na nandito ka. Yan. Good morning po, good morning po. Una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa West Bikutan family sa napaka-init na pagtanggap po sa amin. Pakap natin ang word. So, gusto ko lang po magpakilala po muna sa inyo lahat. My name is Pastor Eric po. Galing po ako sa ating West Laguna family, sa ating sister church sa ating West Laguna. At gusto ko lang pong magpakilala po sa inyo na sobra akong nabe-bless po na makabisita po dito sa West Bikutan. Grabe po pala talaga ang ginagawa ng Lord sa Pilipinas, no? Kung saan lugar tumatawag ang Lord para talaga maglingkod sa kanya. Palakpakan niya namin si Lord. So, ayan, kasama ko po ang aking fiancé po na si Alan po. Ayan, kasama. Siya po ay galing sa West Main, kung saan ating Mother Church, nakita po sa Molino. So, naniniwala po ako na ang lahat ng tao dito gustong maka-enkwentro ang Diyos. Amen? Amen. Amen. So, today is a new day for everyone. Diba? Marami tayong pinagdadaanan sa buhay, marami tayong na-experience. Tulad nga ng word kanina, napakaganda na hindi daw natin kailangan mag-alala kasi hindi makakadagdag sa buhay natin yun. Pero dumarating tayo sa panahon na nag-aalala tayo. Amen? Pero naniniwala po ako that every day is a new day. Every blessing is a blessing. Okay? So, gusto ko lang ulit makibarinig ang malakas na amin ng mga tao excited sa Lord. Amen. Amen, amen. Yan. Pasensya na po kayo, medyo ako energetic ngayon. Excited lang talaga ako share sa inyo to. Diba? Naniniwala po ako na ang mga Pilipino, likas sa atin ang maging matulungin. Yes. Kitang-kita natin na nung may dumaan na bagyo na Karina. Tamaan po ba kayo dito sa Bikutan? Tamaan po ba dito? Praise God, wala nang ulan ngayon. Thank you, Lord. So, tayo mga Pilipino, likas sa atin matulungin. Tama? Diba? Meron tayong pusong maawain. Kapag nakakita tayo ng mga nangangailangan, naaawa nga, pero minsan may isip na parang, wala, gusto ko magtumulong, pero parang
mabigay. Diba? Wala mong mabigay. Kaya kung nakakakita tayo ng mga ibang tao na hihirapan, nagkakaroon tayo ng habag. Sino mga taong ganyan? Pag nakakita ng mga talagang nangangailangan, parang gusto mong tumulong. Madali tayong mahabag doon sa mga taong nahihirapan. Lalo na kung nakakaranas ka ng paghihirap. Amen? Kasi makaka-relate ka eh. Galing din ako sa ganyang hirap. Di ba, pag nakakita tayo ng mga elderly sa kalsada, tapos nagtatrabaho pa din, tumulak ng mga paninda, maawa tayo eh. Pag nakakita tayo ng mga batang nasa kali lang, kakaroon ka ng puso na parang, kawawa naman itong mga batang to. Pag nakakita tayo ng mga nangangailangan, may mga sakit, nakahabag tayo. Alam mo, sobrang palad ng mga tao may ganung puso. Alam niyo kung bakit? Tanungin ko kung bakit? Kasi ang Panginoong Jesus may ganung puso. Makapagod sila. Diba? So kapag ina-analyze natin na sobrang palad natin maging Pilipino, kasi binigyan tayo ng puso na tulad ni Jesus. Mahapagod. Diba? Tulad nga lang natin kanina, diba? Yung Amazing Grace. Grabe, grasya lang ng Lord lahat sa buhay natin. Grasya ng Lord kung bakit tayo nabubuhay pa ngayon. Diba? Maraming tao, hindi na nagigising. Pero mapalad ka kasi ginising ka ni Lord ngayon at marinig mo ang balitang ito para sa ito. Amen? Today, we will talk about the God of compassion. So, before that, let's come to prayer. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang kumilos, Panginoon, sa umagang ito. Lord, dito kami, nagsasama-sama, tipo-tipo ng iyong mga anak, Panginoon. Excited marinig ang mensahe mo sa amin, Panginoon. Lord, meron ba kami, Panginoon, mga pinagdaraanan, personal na buhay, ng mga issues, Lord. We pray, God, na hindi yun yung makita namin today. Huwag yun yung magnify, kundi yung kadakilaan mo, Panginoon, sa buhay namin, Lord. Lord, if anyone in this place suffering, Panginoon, I pray that you would give her peace, Panginoon. Ikaw, Panginoon, kung magbigay ng kapayapaan. At makita na mga Panginoon, Ikaw, Hesus Kristo, sa buhay namin, Lord. Lord, Holy Spirit, malaya ka pong gumalaw. Ihanda mo ang puso ng bawat isa sa mensahe mo. At maunawaan namin to nang mapakinabangan namin sa buhay, Panginoon. Tawag po ako, Panginoon, sa banal mong presensya sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. So, pag-usapan po natin, ano nga ba ang salitang compassion? Pag sinabing compassion, ano po bang compassion? Sige po, pwede po kakanext. Yan. Sa ano po sa Tagalog ang compassion? Mahabagin. So, sabi din sa compassion is sympathetic consciousness of others' distress together with a desire to elevate it. Wow, English. So, sa Tagalog po, meron kang simpatya, meron kang pag-iisip, na nakikita mo yung paghihirap ng iba, at hindi mo siya nakikita, meron kang magustuhang tulungan yun. Compassion daw yun. Kasi pwede mo naman nakita na hirapan siya, pero wala kang pakialam. Hindi yung compassion. Pero kapag meron kang parang, gusto mong tulungan nung patang to, kung pwede ko lang iuwi at alagaan. Kami ganyan tayo eh. That's compassion. Nagkakaroon ka ng simpatya sa mga taong nahihirapan. At minsan na tayo sa sarili natin, nakaawa tayo. Di ba? May nga ba eksena? Nakaawa ka sa sarili mo kasi marami talagang problema sa mundong ito. Kung kaya't kailangan talaga ng mundong ito si Jesus. Amen. Yes. Ganun daw po pala ang compassion. And now, let's dig deeper. Ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa compassion? Number one, what does the Bible tell us about compassion? Number one, compassion as God's own character. Sabi mo, as God's own character. So pag sinabing compassion, description niyan si Lord. Amen? Sige, kita sa salita ng Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4. Sabi po dito, praise be to God and Father of Lord Jesus Christ, the Father of compassion. Sino yung Father ng compassion? Si God. Si Jesus. The God of all comfort, who comforts us in all our troubles. Sino yung problema? Tinatawag ng puso ngayon. Until now, parang nakikinig ka ng message, ginugulo ka ng problema mo sa bahay na iniwan mo. I would like to tell you, God is the God of compassion. He is the God of comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort with ourselves. So alam niyo kapatid, ang Panginoong Diyos, ang Ama ng compassion, siya rin ang Ama ng kapayapaan. Nabibigyan tayo ng kapayapaan. Hindi lang pala para sa sarili daw natin yung kapayapaan na yun.
kundi para magbigay din ng kapayapaan sa iba. Amen? Eh, ang napakaganda sa Panginoon natin na pinagpapala ka niya hindi lang material, kundi yung, ito yung mga sakit na hindi kaya kundi mga mga iniinom eh. Yung kapayapaan. Ang hirap nun, tama? And God will give you comfort today to comfort others. That's the beauty of our Lord. Amen? Pakikinabangan mo, pakikinabangan ng mga tao sa paligid mo. So pag sinabi ba ng compassion, ang Panginoon natin ang author niyan. So kapag sinabi mo compassion, alam ng Panginoong Jesus natin yan. Sabi nga sa word niya, He is the Father of compassion. The very character ng Diyos na pinupuri natin ngayong araw. Amen? Kaya pala tayo niligtas mula sa kapahamakan ng impyerno. Amen? Dahil sa compassion ng Diyos sa atin. Alam ba, kadugto ng compassion yung awa. Hinaawaan tayo ng Panginoon. Tulad ng sinasabi sa inyo, example kanina, tayo yun eh. Yung kawawa na inaawaan ng Diyos. Kasi compassionate siya. Kaya na tayo niligtas sa kapahamakan ng impyerno. Ay, pero tayo guys, to share with you, ay, pero tayo dahil sa kasalanan. Pero dahil sa compassion ng Lord sa atin, tayo ay naligtas sa kapahamakan. Kaya pala nagawang ialay ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus para sa atin. Dahil sa compassionate siya Diyos. Amen. That's the main reason why Jesus Christ died on the cross for you. Because we are sinners. At kinaawaan lang tayo ng Diyos. At tayo ay niligtas na sa kapahamakan. Sabi sa Exodus chapter 33 verse 19, and the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you. And I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Ibig sabihin, pinili niya. I will have compassion on whom I will have compassion. So ngayon, ikaw, sinasabi siya, pinili ka ng Lord today to experience His compassion. If you experience Jesus Christ, pinili ka niya to have that compassion, to have that grace, to have that mercy of God. At ngayon, nabubuhay tayo sa kasaganaan ng Panginoong Diyos. Amen? Alam mo, ito, kwento ko lang sa inyo mabilis. This was the time na request ni Moses si God na, Lord, gusto ko makita yung glory mo. Ganyan ba, minsan pagka-close mo na ang tao, alam mo yun, nagiging, parang komportable ka masyado. Ganun ang relasyon ni Moses kay God. Lord, gusto ko makita ang mukha mo. Ganun katindi yung closer ang gusto niyang gawin. Pero sinabi ng Lord sa kanya, hindi mo pwede makita yung mukha mo kasi mamamatay ka. Sobrang tindi ng glory ng Panginoon. Sobrang taas ng glory ng Panginoon, tayong mga makasalanang tao, pag nakita natin, mamamatay tayo. Kung kaya ang ginawa ng Panginoon sa kanya ay tinakpan yung mata niya, yung mukha niya, habang dumadaan ang Diyos, at nung nasa likod na siya, sa kanya tinanggal. So, nakita ni Moses yung likod ng Panginoon. So, diba, binigyan pa rin ng, sinagot pa rin ng Panginoon yung request ni Moses. So, that time, God passes through Moses, and Moses seen the back and the glory of God. Alam mo yun, kapatid, naniniwala ako na hindi tayong pigilan ng pagmamahal ng Diyos. Nothing can separate us from the love of God. Especially with our compassionate God. Sabi sa verse, He is the God of comfort. Amen? Sino sa inyo gusto ng comfort ng Panginoon? Amen? Ito sa mga taong problemado palagi, ito ang hinahanap. Diba? Alam yung pagod na hindi na kaya natulog. Hindi nyo ba kayong experience? Pagod na pagod ka lang sa buhay. Ilang beses ka lang natulog, ilang beses ka na staycation, pero after nun, pagod ka pa rin. Baka kasi ang kailangan pahinga, ay pahinga sa Diyos. Amen? Well, today, mararanasan mo yan. Baka muna, He's the God who comforts those who are in troubles. At sa lahat ng dinadaanan mo ng lately, sa buhay, mga problema, I would like to tell you na iintindihan ka nila. Kahit sa pinaka-arte natin sa buhay, minsan ganyan tayong arte. Ganyan tayong topak, kumbaga. At naiintindihan tayo ni Lord. Kasi compassionate siya. Kahit gano'n tayo sa buhay, He is compassionate sa atin. Kahit na feeling mo, hindi ka naiintindihan ng mga tao sa paligid mo, gets ka ni Lord. That's the good news. Gets ka ni Lord. God cares for you because He sheds blood for you. Diba? Ito napakaganda. Sobra ako nababasa pag naaalala ko ba, na ang bawat luha mo, di ba na nakakita, bawat luha mo,
bilang ng Diyos. Bawat wow. Nasusulat yan. Iniipon ni Lord yan. Sabi sa Psalms 56 verse 8, you keep track of all my sorrows. So lahat ng drama mo sa buhay, nakalista yan sa Lord. Lahat ng luha mo, sabi, you have collected my tears in all your battle. Grabe. Meron kang patubig ng luha sa langit. You have recorded each one in your book. Grabe, ang galing na accountant ni Lord, no? Ina-account niya bawat iyak mo, bawat problema mo, bawat drama mo sa buhay. Kasi may pakialam siya. Amen? Kaya minsan kasi yun tayo parang paulit-ulit yung drama mo. Ito na naman yung problema. Broken hearted na naman ako. Kwento ko sa best friend ko. Ito naman. Hindi ka natuto. Pero yung ganyan eh. Kahit minsan tayo parang, na naman problema niya, ano? Hindi na natuto. Pero si Lord, hindi ganyan eh. Parang palaging bago sa kanya yung kwento mo. Kaya ang sarap magkwento sa Lord, no? Amen? Amen? Sa mga nakaka-relate dyan? Because He knows you very well. So, kahit na hindi mo pa sabihin, alam na ni Lord eh. Pero gusto niyo pa rin natin sa'yo. Kasi personal God siya. He is the one who can handle you perfectly. Kahit sa pinaka hindi ka maintindihan na season. Minsan di mo na maintindihan sa sarili mo, God understands you. Why? Because He is the God of compassion. Sabi sa Joel 2 verse 13, don't tear your clothing in your grief. Huwag mo na punitin yung damit mo pag problemado ka. But instead, tear your hearts. Punitin mo yung puso mo sa Diyos. Return to the Lord your God, for He is merciful and compassionate. Slow to get anger and filled with unfailing love. He is eager to relent and not to punish. Mas gigil si Lord na patawarin ka kaysa parusahan ka. Amen? Pag may mga problema tayo, minsan, may ganito dito, nagbabasag. Alam mo, yung kasi pag-release na ng problema niya, may pag-release ang stress niya eh. Nagwawala, nagra-rides, ngayon ko anong stress reliever mo, nanonood ng K-drama, hindi ko alam. Pero, ang sabi ng Panginoon, huwag yan ang gawin mo. Instead, fill your heart. Pasakin mo yung puso mo kasi tinitigas yan eh. At si Lord ang bahala sa'yo kasi compassionate siya. Amen? Praise God. Ganyan ang pagmamahal na nais iparamdam ng Lord sa'yo. I would just like to remind you, baka kasi clouded na tayo sa problema eh. Si Lord compassionate sa'yo because He is the God of compassion. He is the author, the Father of compassion. Alam mo ang perfect na response natin sa mga pagsubok na ganito? Ay ang pagiging wasak sa harap ng Diyos. Para pag humarap ka sa problema, matibay ka. Diba, mas okay na lumuhod, umiyak, maglupasay sa harap ng Diyos kaysa maglupasay sa problema. Hindi na kayo pagkakataon. Ako minsan, hindi, parang, alam mo yun, nagwawala ka lang, problemado ka na, hindi mo na alam kung paano ka makakasurvive. As ito to the end of point na ng buhay mo, hindi na tayo eksena eh. Parang nagtatantrums ka na. Pero what if, balik na rin natin. Doon ka magtantrums sa harap ni Lord, sa harap ng problema magiging matibay ka. Amen? Ayun ang sinasabi na sa atin ng Panginoon eh. Heal your heart instead of your clothing. Sa pagluhod mo sa harap ng Diyos at pagsuko sa Kanya, doon magsisimula ang pagtayo mo at pagiging matagumpay sa harap ng problema. Amen? Sino gusto ng gano'n? Kasi nasa gitna tayo ng warfare. Kapatid, I would like to remind you, nasa warfare tayo. Hindi ito yung warfare ng mata, kundi spiritual warfare. Araw-araw yan. Araw-araw. And true victory starts when you surrender to God. Sa taas, pagtaas ang kamay mo, doon ang tagumpay mo. Amen? Amen. Because He is the God of compassion. Number 2, what does the Bible tell us about compassion? Number 2, as God's own people. Sabihin nyo nga po, as God's own people. Kung kanina, character ni Lord, ang compassionate. Ngayon, bilang tao ng Diyos, compassion. Ano sinasabi dito? Sinasabi ng Panginoon dito sa Colossians chapter 3 verse 12. Sige po, pwede kong pakita natin. Colossians 3 verse 12. Next lang po. Sabi po dito sa verse, therefore, as God's chosen people, sabi ko nga chosen. As God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Again, kapatid, as God's chosen people. Tayo mga pinili ng Diyos, minahal, banal. Sabi ng Panginoon sa atin, clothe yourself with compassion. Lagyan mo ng compassion yung kamay mo. Kung ikaw,
sinasabi mo sa sarili mo, tagasunod ako ni Jesus, I'm a follower of God, I'm a Christian, dapat kita sa'yo ang pagiging compassion. Bakit? Kasi kinahabagan lang din tayo. Amen? Amen? Binibigyan din dito ng Panginoon na gamitan natin ng ating sarili gaya ng paggagamit ni Jesus ng compassion. Diba nga, we are tawag sa atin Christians, so we are imitating Christ. So as we imitate Christ, we imitate His compassion to the people. His character. Amen. For our God is the Father of compassion, technically dapat nakikita sa atin. I'm not telling you na maging perfect tayo, but somehow nakikita sana sa atin. Saan mo na makikita yan? Sa pamilya. I would like to tell you, sana makita ko yung compassion ng Diyos sa pamilya. Because your family is your first ministry. Amen? Amen. Pero sa karamihan, ay ang pinakamahirap gawin. Family. Lalo kung ikaw ang unang Kristyano. Talagang babanggaan ng mga pader. Matinding luhuran. Amen? Ano ka nakakalay ba dyan? We are called Christians. Christ-likeness ang hinahabol natin. We are following Jesus Christ. So bilang representative niya, saan mang lugar ikaw naroroon? Family, community, corporate. May mga nag-work po ba dyan sa corporate? Corporate. Sa campuses, mga nag-aaral. Yan. Sa campuses, maranasan nila ang love ni Lord. Sana makita sa atin mga Christians, number one ang compassion ng Lord. Amen. Sa mga hindi pa compassionate, pinu-work out yan. Pinapanalangin yan. Amen? We are praying to God, Lord, please turuan mo akong magmahal tulad ng pagmamahal mo sa akin. Eh, yung mga masarap na panalangin sa Diyos, alam mo, parang doon mo masasabi na binago ka talaga ni Lord kasi alam mo hindi ka ganun. Amen? Sabi sa John 13:34-35, so now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. Mahalin daw niyo ang isa't isa tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos. You should love each other. Hindi yung choice utos yun. Mahalin natin ang isa't isa. For your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Hindi mo kailangan magsuot na Kristyano ako. Kailangan mo lang magmahal para makilala ang Christian ka. Amen? Sabi ng Panginoon yun eh. Kaya nga naramdaman ko kanina, ay, mga Christian talaga ito, grabe magmahal. Pagdating pa lang namin, grabe, ramdam ko yung pagmamahal ng Lord. Amen? Grabe, thank you, West Bikutan, sa love niyo. So, doon natin nakikita, doon natin mapapalabas. Doon natin mawin ang mundo by loving one another. And that love consists with true compassion, like what Jesus has. Grabe maging maawain ng Panginoon sa atin. Isipin mo na lang kung sarili mo. Huwag tayo lumayo. Isipin mo sarili mo. Kaya mo bang mahalin yung sarili mo? Yes. Hindi, yung ugali mong hindi okay. Pagiging tupangin mo, nyari, magkaroon ka ng kamukha, tapos papamahal sa'yo. Mas pinakapangit na ugali mo. Minsan susuko ka no? Mahirap. Pero namahal ni Lord. Yun ang pinaka-best na training ground mo. Mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Doon makikita si Jesus. Kasi mga, madaling mahalin, madaling lang yan. Tama? Tama? Mga madaling mahalin, madaling mahalin. Pero yung mga hindi ka mahal-mahal, paano kaya yun? Yung mga talagang nagpapakamot ng alit mo pag sobrang inaasar ka, ganyan. Pero alam mo, tinawag tayo ng Lord para magmahal ko. Hindi sa mga pinili lang, kundi sa lahat. Ito ang challenge ko sa inyo. Ask the Lord to open your eyes of faith to see the true situation sa paligid mo. Isa kasi hindi tayo nakikita eh. Kasi parang kaya sasabi sa inyo, may mga taong nakikita yung hirap pero ayaw. Wala pa yung puso dun. Wala pa. Pero today, let's ask God, Lord, buksan mo yung mata ko na magkaroon ng puso para sa mga tao. Amen? Simulan mo. Simulan mo sa family. Maraming family ngayon ang sinisira ng demonyo. Alam ng devil na ang foundation ng community ng buhay ng mga tao isang family. Tama? Kapag nasakta ka ng malapit sa'yo, talagang masakit no? Okay lang. Mas malapit, mas masakit. Ayun, totoo. Kasi pag mas malapit sa'yo, mas masakit. Mas close sa'yo pag nagsalita ng hindi maganda. Parang dami no? Pero, ayun doon daw magsimula Sabi ng Panginoon
Simulan mo sa tahanan mo. Baka kasi sobrang abala ka sa labas. Hindi mo na makita yung pangangailangan ng pamilya. Kailangan din nila ng compassion ng Diyos. Mahirap, pero huwag natin subuan. Baka nananalangin ka sa pamilya mo na makakailangan sa'yo, 5 years ka na nananalangin. Tingis talaga ng nanay ko, ayaw talaga. Ayaw talaga maniwala, ayaw talaga. Pero huwag kang susuko. Sana ikaw yung hindi susuko. May ganito pa tayong panalangin. Ewan ko, naging prayer na to. Lord, kung hindi ko kaya gamitin sa pamilya ko, magpadala ka, Lord, gamitin sa mama ko. Bigyan niyo ba kayong panalangin? Parang hirap na tayo. Lord, yung papa ko, yung kapatid ko, magpadala ka ng iba. Kapatid, ikaw yung tinawag na doon sa pamilya mo. Ikaw ang liwanag dyan. Naalala ko nga nun. Kasi ako pa yung unang Christian sa bahay namin. Sobrang gulo ng family, sobrang gulo ng bahay. Tapos sabi ko, Lord, ba't ang gulo-gulo dito? Ang hirap naman. Ang hirap mag-win. Ang hirap, bla 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 bla. Tapos may nabasa ako, nag-devotion ako. Yes, nag-devotion. Devotion ako. Tapos, ang nabasa ko nun, yung tungkol sa ilaw. Alam niyo yung ilaw? Sabi ng salita ng Panginoon doon, ang ilaw, hindi nilalagay sa ilalim mo. Hindi nilalagay sa maliwanag ng ilaw, kundi saan? Sa maliwanag na lugar. Sa ibabaw, kung saan magbibigyan ng liwanag. At doon ko naunawaan na, kaya pala ang gulo dito kasi dinala ko ng Diyos para magliwanag siya. Amen? Puno ng droga, puno ng sugal, puno ng ano. Pero, nagtiwala ako, Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay nasa akin. Ikaw ang ilaw. Kung nasan man ako kadiliman na lugar ngayon, naniniwala ako, Lord, na nakikita ka. Hindi pa ako perfect, hindi pa ako magaling, pero Lord, titiwala ako. By God's grace, yung mama ko kasama ko na ngayon sa panalangin. 5 years na pinag-pray yun, grabe. Talagang mapapalayas na ako. Hindi ganun, mapapalayas na ako. Pero, thank God, mas powerful si Lord. Amen? Amen. And that love consists with true compassion like Jesus. Amen? Sino gusto magmahal? Nang mga hindi ka mahal-mahal. Amen. Amen. Kapatid, your family is your ministry. Huwag mo silang iwanan. What benefit that you can have if you win the world tapos naiwan mo yung family mo? Tingnan mo, magiging masaya ka sa langit. Amen? Do not lose hope. Family mo, pinapawin sa'yo ng Lord. Huwag kang masyadong mag-alala. Huwag kang masyadong mag-isip kung ano sasabihin mo. Maging tapat ka lang sa pananalangin sa Panginoon. Alam mo, hindi mo kailangan pagpilitan. Hindi mo kailangan pagpilitan si Jesus. Kailangan mo lang maging tapat sa pananalangin. Maniwala ka sa akin. Kahit gaano ka madaling magsalita, pag hindi pa tayo, hindi pa tayo. Pero kahit hindi ka magaling, hindi ka marunong, pero pag time na yan, kahit hindi ka magsalita, nagkasalita si Lord. Amen? Ipanalangin natin. Again, pray to God that He will help you to produce the fruit of the Spirit. That you will have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mahirap siyang lahat kung kailangan natin ng Diyos. Siya ang magpapalabas nito. Ito yung magiging obvious sa atin. Na hindi mo na kailangan isipin na magmahal kasi lumalabas na lang siya. Amen? Effortless. Kapag si Holy Spirit ang pumilo sa'yo. Doon makikita si Yeso Cristo kapag nagbunga si Banal na Espiritu sa'yo. Amen? At kasama din mo passion para sa iba. At para ito mapakita sa iba, kailangan nasa Yeso Cristo. Hirap yan pag sariling trabaho mo yung Brad. Mapapagod ka. Pero kapag si Holy Spirit ay nasa iyo, again, effortless. Kapag dumidikit kay Jesus, yun ang una mong kailangan gawin. Paghalian ka ni Jesus sa buhay mo. May first timer po ba dito? Bukod sa akin? First timer, hello po. Ang prayer ko, paghalian ka ni Jesus sa buhay mo. Doon mo makikita na siya talaga ang tunay na tagapagligtas. Hindi lang sa impyerno, kundi sa bawat araw ng problema. Hindi mo masasabi na kapag binago ka ng Lord, sila talaga yun eh. Alam mo may nakikita testimony ganyan? Parang akala nila nag-humble down lang sila. Talaga nag-humble down sila kasi alam nila si Lord talaga yun. Baka victorious yung tao ng testimony, si Lord talaga yun. Kasi beyond sa sarili mong kakayahan, kapag si Holy Spirit ang pumilo sa'yo, you will also tell
si Lord June. Kasi hindi ko kaya yung wala siya. Mapapansin mo to, once na kumilos sa'yo si Holy Spirit, makikita mo, yung dating wala kang pakialam sa iba, ngayon meron na. Lumalambot na yung pusong matigas, yung pusong bato. Lumalambot na, pinapalambot na ng Lord. Huwag niya salita ng Panginoon kanina, tear your heart in front of God. Lumuwa sa akin sa harap ng Diyos. Nagkakaroon ka ng pakialam, nagkakaroon ka ng habag, nagkakaroon ka ng malambot na puso, maawain puso tulad ni Jesus. Dahil si Jesus ay tumutulong sa iyo. Yes. Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 13, contribute to the needs of the saint and seek to show hospitality. Ang ganda ng word yan, seek. Humanap ka ng matutulungan. Buksan mo yung mata mo. Alam mo, kakabit ng compassionate ang pagiging hospitable, kapatid. Common denominator nila, ang salitang care. Sabi mo, care. Care. Pakialam sa Tagalog. Yan, may pakialam. Si Lord, nagbibigay ng care sa mga chosen people niya. Nagkakaroon siya ng pakialam sa mga tao may pakialam sa Kanya. Kaya mapapansin mo, kapatid, ito kapag halimbawa, nanalangin sa Panginoon, bigyan mo ko ng compassionate. Ako, bibigyan ko kayo ng hint. Ewan ko kung mangyari sila kasi nangyari sa akin. Pero Lord, bigyan mo ko ng compassionate heart. Bigyan mo ko, Lord, ng maawain puso. Bigyan mo ko, Lord, God, ng pakialam. Sa after, may nanginis sa akin. May nanginis. Sabi ko, ito na yata yung test sa akin. Nasusubok na hinihingi ko. Amen? Kaya huwag kayo maggulat after pag humingi sa Lord, may challenge. Kasi merong test eh. Amen? Masarap pag in-work out natin yung faith natin. At kapag nahuli mo yung sarili mo na, ay, ito na yun. Huwag mo palampasin. Apply mo yung tinuro sa'yo ng Lord. Amen? Amen. Kasi kahit ano magtuto natin pag yung apply wala rin. So, the best way is to apply what we learn. Kaya tayo mga Kristyano, sana maging gising tayo. Mulat ang ating spiritual eyes. Buhayin mo yung compassion ng Jesus sa'yo. Amen? God will use you to reach people who needs Jesus. Amen. I would like to tell you, hindi ko kayang abutin yung mga kayang abutin mo. Diba, minsan ganyan tayo na, gusto ko pa share yung yung kaibigan ko. Papashare ko to sa pastor ko. Papashare ko sa leader ko. Bigyan tayo minsan ng rice eh. Pero I would like to tell you, may mga tao maaabot ka na hindi kayang abutin ng mga tao sa paligid. May specific na taong pinapaabot sa iyo si Lord. Hindi ko alam kung isa o sa dosena yan, may kanya-kanyang level yan eh. Pero I would like to tell you, gagamitin niya ni Lord. Once na magpagalit ka. Tulad ng ilaw na sinasabi ko kanina, God will use you as a light because Jesus is in you. God will use you to reach those people who are crying out to God, Lord, tulungan mo ako. At ikaw ang sagot sa panalangin nila. Pakilala si Jesus. What can I do? Sabi mo, what can I do? What can I do? Be a compass. Sabi mo nga, be a compass. Be a compass. Alam niyo ba yung compass? Sa mga traveler dyan, sa mga hikers, sino mga hikers dyan? Wala. Hindi rin ako hiker. Basta yung compass, ano ba yung compass? Compass is an instrument containing a magnetized pointer which shows direction of magnetic north and bearing stroke. So, ang compass, nagbibigay ng direction. Sinasabi sa atin na tayo daw ay maging compass na nagbibigay direction. Magpagamit ka bilang instrument ng Lord. Compass. At magturo doon kay Jesus. Sa mga taong naliligaw. Amen? Amen. Be the compass that will point people to Jesus. Point them to the right direction. To the Savior. Sabi po sa Matthew 9:36-38, when he saw the crowd, sabi mo nga saw. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless, like a sheep without a shepherd. Again, sabi ng Panginoon, nung nakita niya, kaya importante nakabukas yung mata niya. Nung nakita niya, nagkaroon siya ng compassion. Nahabag ang Panginoon. Kasi nakita niya na yung mga taong doon, lito. Helpless. Tulad ng tupa na walang pastol. Nagkaroon ng awa. He said to his disciples, the harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His place.
I don't know kung sino itong tinatawag ng Lord ng harvesters. But I would like to tell you, God has compassion to those who were confused, helpless, sheep without a shepherd. Hindi ko alam kung ikaw ba yung confused, helpless, sheep na walang shepherd, or ikaw yung tinatawag ng Lord ngayon to be the harvester. I don't know, pero isa lang ang sure ako dito, may pakialam si Lord sa'yo. Malaking bagay, kapatid, ang vision. Sabi mo nga vision. Vision. Mahalaga ang vision. For us to be a compass na magtuturo kay Jesus, malinaw dapat sa iyo ang vision. Nakikita mo rin dapat. Para alam mo kung saan ipo-point towards God ang mga taong lost. Right now, let's ask God, Lord, bigyan mo ko ng malinaw na vision. Hindi yung vision na nilituin lang ako. Vision na bibigyan ako ng vision tulad ni Christ, full of compassion and love to those people who are lost. Tulad ko, dati na naiiwan. Christians, God is challenging you to open your eyes of faith. There are so many people in this world who really needs Jesus. So many souls who are lost that needs Jesus. Sa mga taong hindi na alam paano bumalik sa Lord, be the compass. We are uncertain to everything, but we are certain that He will come back. Marami tayong hindi ko siguraduhan, pero ito lang sigurado ko, babalik si Jesus sa mundo to. Pangako niya. Again, meron tayong, ang buong quest movement, meron tayong mission, isang mission. Alam mo daw ang mission ng buong quest? Pleasing God, making Christ-like followers. Yan pala eh. Yan pala ako. Ang vision natin, every nation harvest. Kung sinabi every nation harvest, kung saan kadali ng Panginoon nandun ang harvest. For I believe that every person is a nation. Paano ko nasabi? Si Abraham. Naging isang nation siya. For I believe that every one of you is a nation. Pinapawin ng Lord sa atin yan. Vision. Paano natin magagawa yung vision? With the passion. Loving God to love His people. Amen? Gusto ko dito mag-end. Love will be our compass to direct our hearts to those people who need Jesus Christ. Kung saan mawawala sa iyong pag-ibig ng Panginoon, kapatid. Share ko lang sa inyo ng konti lang ang life testimony ko. Again, my name is Ricardo, the second S Manapat. Yan po tunay kong pangalan, Ricardo. Pero you can also known as Eric. Parang cute, Eric. Medyo old din yung lalaki. Ako, produkto ako ng compassion ng Diyos sa buhay. Ano yung kinaawaan ng Diyos? And in my age, 17, age ko na 17, I faced many troubles sa buhay. Bigyan ko lang ng top 3 para mabilis. Unang-una, nung namatay yung father ko. Namatay yung father ko, 17 ako noon. Tapos December 27 noon, nasa Christmas party ako. Party pa ako. Sa matay pala yung father ko. Tapos December 29 birthday ko. So, ang bigat sa akin. Tapos only child lang po ako. And after a few months, kapag namatay ng father ko, I discovered that I am an adopted son. Medyo nasyak ako nung nakapanood ko lang to Nanonood lang ni MLK, pero bakit parang ako nang nandun? Namatay tatay ko. Tapos yung tatay ko pala ayaw sabihin ng mama, ayaw niyang malaman ko na ako lang. Tapos, after 3 months, sinabi ng mama ko na ako na ako. Na-discover ko kasi, medyo mamibilig ako magkalkal ng mga documents. Nakalkal ko siya, curious ako. So, na-discover ko na ako. Pero alam niyo, I never felt na hindi nila ako pamilya. Dahil sa pagmamahal. Sobrang nagdalat ako ng family na yun. Kaya sabi ko, alam mo yun, diba usually, pag ganyan nalaman ako, pag nag-rebelde ka, ba't mo ako nandiyan? Ba't tinako sa akin? Blah, blah. Blah, blah, blah. Pero, hindi ko naisip yun kasi sobrang nila ako nila. Hindi ko nagpapasalamat sa Diyos. Tapos, after a year, nung pagkamatay ni Papa, I was diagnosed by a certain disease, deadly disease, called cancer. Stage 2. Imagine yung 17 ako, 18.
college lang ako, first year college. Bibig pa ako ng pangarap ko eh. Accounting yung ano ko lang. So, maging CPA, pangarap ng papa ko yun. Tapos, discover ko na meron kang cancer. Sabi ko, totoo ba to? Stage 3 na agad. Meron na akong plano eh. Stage 3 agad. November yun. December, pinakimo agad ako. Kasi yung nakuha ni mama pera kay mama, ano naman tayo siya. Binuhos na lahat sa mga pagkabag to. Diba, nagdarap ako. By God's grace, hindi ko alam kung paano ako nakalampas sa mga problema ko. Immediately, I underwent chemotherapy and throughout that journey, naka 7 cycles ko ako. Kasi hindi na kaya ng pera. 7 cycles ang kinaya. Nawala lang ako ng pag-asa na actually first day ko pa lang eh. Ayoko na eh. Ayoko na, makamatay naman ako eh. Alam mo, pag sabi kasi cancer, parang dead ka na. Finish na. Ito, huwag na, magsasaya ka ng pera. Mahal ang gastos eh. Every 3 weeks chemotherapy, 50,000 gagastos mo ganyan. Ewan, hirap lang kami. Tapos, sabi ko nun, Lord, kunin mo na lang ako. Every day of my life, I was crying to God, telling to God, Lord, kunin mo na ako. Kasi mahirap masakit. Meron time, 3 days ako hindi nakatulog. Nakakabaliw ko to, nakakabaliw pa lang. Sabi ko, ayaw mo mamatay, Lord, na pabigat. Kasi nakawa kay mama eh, kita ko yung paghihirap niya eh. Kung ano-ano trabaho, kung ano-ano diskarte na ginagawa niya. And, during that journey, hindi madali. Naubos lahat sa amin. Computer, kabenta, rent, cellphone, natira sa amin, electric fan lang. Tapos, sinasabi ko sa Lord, tama na, ayaw na. Pero, buti lang di ako nasusunod. Si Lord lang nasusunod. God brought His child na mag-share sa akin ng gospel. And by that time, wala na akong pag-asa talaga, pero nagkaroon ako ng tiwala sa Lord. Alam mo yun, parang nasa dark room nga, tapos may nagsilbi ng phosphor. Napakalit na ilaw lang, pero sobrang liwanag sa akin. Kasi sabi ko, Lord, magtitiwala ako sa'yo, kaya mo pagalingin. Sabi mo eh, Isaiah 53 verse 5, papagalingin mo ako. Hindi na ako mapagaling ng gamot eh. Parang, masakit ang pangin mo. Sabi ko, Lord, titiwala ako sa'yo. And by that moment, titiwala ako, sinukukan buhay mo sa kanya. Hindi naging madali, pero doon nagsimula. I encountered God, I surrendered my life to Him, and by God's grace, I stand before you today. Testifying that God is my healer. Napagaling ng Panginoon. Alam nyo, akala ko dati ang pinaka-greatest miracle ko yung dumating ako, pero pinaka-greatest miracle ko, niligtas ako ng Diyos sa kapamakan. That's the greatest miracle na naranasan ko. By God's grace, the God of compassion showed in my life and truly transformed me. I never imagined to preach this to you. Hindi ko naman yan. Ang gusto ko lang ng panonan, Lord, pagalingin mo ako. Naghihirap kami yan. Walang wala kami makain. Pero God's grace, hindi kawawa ang mga taong titiwala sa Kanya. Hindi lang restore ni Lord ang buhay ko, restore din na ang finances namin. Hindi ko sinasabing mayaman ako, pero salamat Lord kasi nakakapag-provide ako sa family. Ay, ang sinasabi ko sa inyo, si Lord yun. Ang sinasabi ko si Lord. Hindi ko kayang gawin lang. At mararamdaman mo yung favor sa'yo ng Lord every moment, every journey, every chapter ng life mo kapag sinurrender mo sa God of compassion. And today, God is calling those persons. God is calling those persons na isuko ang buhay sa Kanya. I don't know in this place, kinakausap ka ba ng Lord? If you really need to trust Him, magtiwala ka na ngayon. There are doubts, there are confusions, but I will tell you, trust Him and surrender your life to Jesus. And your life will never be the same. So come on, sa mga taong gustong magtiwala sa Panginoon ngayon, magdadalangin tayo. Let's close our eyes. Let's close our eyes. Let's come to God. Oh Lord, Holy Spirit, alam po namin na nandito ka kanina pa, Lord. Tumikilos ka.
You are the God of compassion. Salamat, Panginoon, sa iyong awa sa bawat isa. Ngayon, narinig namin, Panginoon, ang maliwanag mong tinig na tumatawag sa aming pangalan. May pakialam ka sa amin, Lord. Alam mo yung pinagdadaanan ng bawat isa. May pakialam ka. Naaawa ka sa amin at ngayon gusto mo kami tulungan. Pero Lord, sabi mo, Panginoon, ikaw ang Diyos ng compassion, ikaw ang Diyos ng pagmamahal. At ang tanging tutulungan at kayang tulungan na ng Panginoon ang mga taong magpapatulong. And right now, kung ikaw itong taong to, gusto mo magpatulong sa Diyos, sige, habang nakapilit ka, walang nakatingin sa'yo, itaas mo naman mo, humingi ka ng tulong sa Diyos. Lord, Lord, I need you today. Lord, I need your compassion today. Lord, kita nila sa labas, strong ako, pero Lord, basag ako sa loob. Kailangan ko ng isang Diyos na tulad mo. Merong bata sa loob ko, Lord, na nangangailangan ng Ama sa langit. Kung ikaw ito, come on, cry out to God. Cry out to God. Punitin mo yung pusong tumitigas. Sumaya ang tumigas yan. And God, restore your heart. In Jesus' name. So now, as you lift your hands to God, as you talk to God, nandito siya ngayon, kinakausap ka ng personal. Pwede mo siyang kausapin, pwede mo siyang kwentuhan. Pag-open ka sa Kanya, naiintindihan ka na, kapatid. Sa pinaka hindi ka maintindihan, naiintindihan ka na. And right now, ang Diyos gusto magligtas ngayon. There is someone here who is desperately needing Jesus Christ. Kung ikaw itong tao to, come on, this is your time to surrender your life to God. Ngayon, may isang desisyon kang kailangan gawin. Ang pagsuko sa krus. Ang pagsuko sa Panginoon. Kung ikaw itong tao to, gustong sumuko sa Diyos, magtiwala sa Kanya, ialay ang buhay mo. Sundan mo ka sa panalangin ito. Panginoon, patawarin mo po ako sapagkat ako'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa kapahamakan ng impyerno. Tinatalikuran ko po mga kasalanan mo ito. Naniniwala ako na ikaw, Jesus, ang aming tagapagligtas. Nabuhay kang muli upang tubusin ako sa aking mga kasalanan. Simula ngayon, Panginoon, buksan mo ang aking puso, buksan mo ang aking isip, buksan mo ang aking buhay. Malaya kang pumasok, maging hari at tagapagligtas ng buhay. Kung ginawa mo ang misyong ito, naniniwala ako sa salita ng Panginoon na ang bawat kaluluwa na nagtitiwala at naliligtas ay nagbubunyi ang kalangitan sa langit, nagpupuri kay Yahweh, sapagkat isang kaluluwa na naman ang nailigtas mula sa impyerno. Panginoon, ikaw ang Diyos ng himala, ikaw ang Diyos ng tagumpay, ikaw ang Diyos ng compassion, Panginoon. And today, overflow the compassion na meron ka, Panginoon, sa kwartong ito, sa kwartong ito, Panginoon. Puspusin mo ang bawat isa, Panginoon, ng iyong banal na spirito. Ang pag-uwi namin, Lord, makita si Jesus sa buhay namin, makita ang buhay namin, Lord, na binabago mo araw-araw, araw-araw ng Panginoon. And today, sa iyo ang tagumpay, sa iyo ang papuri, sa iyo ang kaluwalhatian, Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Kuya, Lord, Lord, hallelujah, we lift up your name, Lord. All the glory is yours, all the victory is yours, all the thanksgiving is yours. Salamat, Panginoon, sa awa mo. Salamat sa grasya mo. There's no turning back, Lord. We will no turn back, Panginoon. We will follow you. We will follow you. In Jesus' name. Amen.
Yes, Lord. Hallelujah.
Pasis ko sa mga. Pwede ka naman po.